ginagawa mo dito? Pare, pupuntahan ko sana yung kwarto ng daddy ni Bea eh. Andito rin pala siya. Kailangan ko makausap si Bea. Pare, kailangan... Teka, pare, kailangan mo muna magpa-check up. Dude, alam ko naman patay na patay ka doon, pero pare naman, huwag ka naman magpakamatay. Liga, magpa-check up ka na muna, tsaka kita sasamahan doon. Aliga na. Pare, kaya ko to. Hindi. Liga na. Bumalik na tayo. Huwag ka na matigas ang ulo. Susunod ka rin eh. Liga na. Nakalagay dyan na medically incapacitated ang asawa ninyo. Kapag tuluyan ng magaling si Mr. Guevara, bibigyan ko kayo ng panibagong medical clearance. Thank you, Doc. Sa totoo lang, talagang kailangan ko ito para magpatakbo ko yung business namin habang nagpapagaling ang asawa ko. Of course. I understand. So, kung meron pa kayong kakailanganin, sabihin nyo lang. Actually, Doc, iniisip ko baka pwede ko nang ilabas ang ospital si Rico. I'm sorry? Hindi ba kayo na rin nagsabi na malapit na siyang gumaling? Baka naman pwedeng sa bahay niya na lang inumin yung mga gamot niya. Sa totoo lang, gusto niya siyang makita ng anak kong bunso hindi ko naman humadala dito yung bata dahil meron pa ho siyang trauma sa ospital. Pero... Dok, pag-isipan niyo naman, please naman, baka pwedeng iuwi ko na si Rico. Hindi ka ba babalik sa hospital para samahan si Bea? Can't I just be a good friend by staying here? Why? What's wrong? Nakita ko na naman si Darwin sa hospital kanina. Nabaril para siya. He had an operation. And every time I think about it, gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang kamustahin. I just wanna know that okay siya. Sakit pa ba? Hihina ako, man. Ha? Naparil ako sa likod. Malamang masakit yan. Wala ko, manhid na. Bea. Alam ko ng lahat. Alam kung ba't ganyan ka sa akin. Sana sinabi mo na lang sa akin. Maintindihan ko naman eh. Alam mo,